Ang termino makakapos. Tama, sir. Nabubutan? Puro dala na ito. Yan. Kalau nanti kung kasulatan, tayo magigilot din mga tao, pagkatakot, at isa na magpapasok o samtana, gikat bala ang pagkatak. Ang tao kaya nag-isip ng tao, malakot ka Diyos, turuan ka Diyos, makina ang pagkatalan. Na natinong ko si Kristo, na ako nagsingo kanino panigilan, araw na patumarang sunod sa akong mga tulad. Sembuhan sa Juan 15 ng psikologist ako nakatuman sa sugo sa akong pamahan sa si Kristo atong itinong panigingnan. Pumunta na ako si Kristo ang ipataw ng kanilang inigo baka na natin Kanang pangutana nga si Kristo nagsimba ba sa adlaw Domingo? Kamatikdan nga kadtong panahon na wala pa basa. sumalas mabasa. Ang atong tubag ikapalit ka na nagsuon kay ang pangutana magmura kag ang pangutana kanang kung sa may gisakya ni Magellan Mercedes-Benz ba? No? Kini gitawag nato nga gisimba ba siya sa adlaw Domingo? Take note nga ang purpose kanong nagsimba taw Domingo kay mo ni adlaw sa Ginoo. Adlaw na ni Kristo. Pero mo gali, adlaw ni Kristo. San Mateo Kapitulo 28. Adlaw Domingo. Nabanhaw si Kristo. Tama, wala. Ako pumunta na rin, abot mo na. Pumunta na ako gumawa kay Kristo ang atong panigingnan. Kung gusto natin ikisimba niya nga adlaw sa atong pangsumunta. Kaya kung nagsimba siya ang Domingo, dito siya kita Domingo. Kaya kung nagsimba po sa Sabado, ang atong sundod. Alangan naman ang nagsimba sa Sabado, ang kita Domingo. Buhay, tarik na lang. Kasama ba tayo? Ang atong tubag mao nga kinahanglan ato ang sama sa giingon ni Brad Pong nga ato ang kinahay. Ang atong tubag ni ana nga si Kristo sayahang katuyuan isip Hudiyo nga ilawom siya sa balaod ni Moises. Lalo na Galacia 4:4. Saya pagkailaw ni Moises iyang giapingan ang 613 ka mga balaod. Diba? 613 ka mga balaod. Kanya, sa 613 ka mga balaod, iyang gilipit. Diba? Sa Juan 1:17, si Moises ang naghatag sa balaod, apan ang kahipitan ni abot, pinaagi kay Kristo. Okay? So muna nga, ang pangutana, na si Kristo ba simba ba sa adlaw Sabado? Sa katarungan niya siya na ilawom sa balaod ni Moises, kay Hudiyo man siya, isimba siya, adlaw Sabado. Simba. Okay na. Ang Domingo yung pangutana. Ang pangutana kanina ko, nangutana ko, kung kay Kristo ng inyong pinigyan, sampol. Kung siya nakasimba man, pananglitan, Domingo man. Masaya mo may bawal kung na-may record. Ito na lamang ha. Ito. Kami pinagulan. Ipagod sa pagkabantay. Pag masawa na para usa sa mga katarungan nganong si Kristo gipapatay. Dunay duha. Siguro si Brad Pong matulungan. Unsa man tong duha ka mga rason nganong si Kristo gipapatay. Ang unang rason kay tungod siya wa mipahulan sa adlaw Sabado katong later part na. Sa panahon nga nahimo siyang nailawom sa balaod ni Moises. Kung sa dihan nagwali na siya sa kada sunod niya sa sinagoga, wala siya magpahulay. Nagwali siya dito sa gingharian sa Ginoo. Nagwali siya. Ang pangutan mo Domingo eh. Moto ako imo si Muha nga ang pangutan mo na kagyamutan ba nga unsa gisakyan ni Magellan? Mercedes-Benz ba? Take note nga nauna si Kristo
No, sa iyang pagwali. Kailan? Tingnan na kung gusto. Kada lang. Basahon sa nako. 5:18. Tungod niini kay panag-ingnan man si Kristo. So panag-ingnan ni Kristo ato ang sundon. So kung siya buhaton atong buhaton, kung sa may gibuhat ni Kristo. Tungod niini, misamot na hinuon ang mga Hudiyo ug mga kadakuan sa pagtinguha kaniya sa pagpatay. Sanglit, dili lamang kay gilapas niya ang balaod sa adlaw igpapahulay, kundi miingon pagayot siya nga ang Dios iyang amahan. Tablata. No. Jay, baday. Si sir, yung gusto niya, kung meron man na mabasa, kung wala po, yun ang sabihin. Kasi, hindi. Kasi siya man ang hinulat. Tubag naman niya. Oh. Na ilalong sa balaod, si Kristo nagpahulay sa ating kulay. Itubag na ni Sir na klaro man itong nagpahulay sa ating kulay. Kunya siya sa iyang pagwawali daw, wala siya nagbasa o domingo. So ang importante, padayon ko pumunta, dili man yung debate. Gusto rin naman maklabify. Gusto lang i-clarify at least. Padayon ko pumunta na. Lapan niya yung follow-up. O gilapas daw na. Ayun. Kini kita ni mo pagkalina nato puro na sa usa ka ginharian. Daniel 2:44. Pagkalina ginharian ta. Daniel 2:44. Daniel 2:44. Dili kay pagkutan ko. Pero kini ginharian yung iskuta. Iskuta nga rin natin sa pagkulot. Kaya lang. Dili sa lang. Mabala. Kuman bali. Ituman ang kasubuan sa Dios sa Daniel 2:44. Kinunding harian daw nga imong gitamahayag nga tuturon nga imong pasabot nga mao ni siya ang iglesia ini bang ginhariana nagtuman ba ni siya Sa mga katuigan, wa pa matawag Ginoo. Iasoy ni Daniel nga moabot ang panahon nga ang Dios magtutud og usa ka bigtan. Nga dili malusno, dili malupad. Pero ang pangutana kini bang ginhariana? Ang nasayod ta nga si Propeta Daniel is telling us prophetically, meaning mga umaabot pa nga mga butang. Kaya basin mo yun nga, kung mabasa na kung Brad, nga kanang ginhariana, wa na katuman, kaya sumala pa sa mga minor prophets, isalikway mga ha? Brad, no? Ang atong tubag niya na mo, gito sa San Mateo 21:43. Kung kanang ginhariana, ang referido niya na katong mga Hudeyo, gikuha gikan sa mga Hudeyo kana nga ginharian. San Mateo 21:43. O gibalhin sa lugar nga mamunga o mga santos. Mao na ang Roma. So ginharian. No? Ginharian. So natuman ba? Natuman. Unya nakasupak ba? Ang atong tubag gibalhin. Nakasupak tong una nga covenant. Wa tumahigpit. Ang ikaduhang covenant mao na karon ang ituman. Mao ni ang one holy Catholic and Apostolic Church. Mao to siya ang tubag. Gani diri sa kanang Orthodox nga Biblia. Oh, kani Orthodox nga Biblia ha. Karaan pa din. No, kasi may giingon din sa footnote. Ingon din ni Blessed Augustine writes that the mountain. Sumala pa ni San Agustin, contemporary ni Saint Jerome. Nag-ingon nga katong bungtod nga diin, no? The small stone is the kingdom of God is present in the one holy Catholic and Apostolic Church. The church's beginnings were indeed small, yet the church has spread throughout the world. So naan ang gitawag nato nga kining gingharian ni diskutan ni mauning Iglesia Katolika. Pero lamang gibalhin ang gingharian gikan sa Jerusalem. Pangutana ako na sa Sige. Ang dito klaro gani ha. Yung dito ginharian. Natuman ba na? Nagtuman. Tuman na. Ano ka? Sa mga kasubukan. Masaha. Siyempre man naghana sa Sitos 13 mag-isang tagulian eh. Ato lang ba sa pulo? Sige na po. Diya sa pulo ba sa pulo? Di ba naging ang Diyos? Kapit ka, mapasok, lahat yung Diyos.
Okay, ang pangutana ni Brad, no? Tinaw na Brad Daniel, dito ikaw. Ang ingon ni Brad Daniel nga, kung tinuod ba nga ang Katolikong Iglesia kamo, na nagsingon nga tinuod mo, nganong nakasupak man mo na nag-ingon sa Biblia na pagbaton og mga Diyos-Diyos sa adlaw sa gitawag nato mga larawan nga gidili. Kana man kung giingon sa Exodus 20 kapitulo 3 bersikulo 5 nagkanayon nga ako ang Diyos sa Israel. Ayaw kamo pagbaton og laing Diyos. Ayaw kamo pagbaton og laing larawan kun Diyos. Kay ako ang inyong Ginoo, silutan ko ang inyong mga kaliwatan. Ayaw pagbaton og laing larawan. Kay og laing larawan. Karon kining gitawag nato Biblia, ani magani siya. Igsuon mo kita tanan, no? Kaning larawan magkanunay na namo ni may encounter. Nya mao gini ang the most misinterpreted nga kanang doktrina sa Santa Iglesia. Kaya mo prangka lang pag-iyon nga kung seryoso ta nga nagtuon sa Biblia, dili na to taptapan kung unsa ang bawal, dili na to taptapan kung unsa dili. Ang giingon sa Biblia klaro, ang Bisaya amang sa linguistics, sa scientific study of language. Kanang termino diha nga larawan sa Binisaya, pag muna na yung bukaron sa original nga termino niya, duha na kabuok kamong gawas. Ang termino ana ginganlag idolos o icons. Kanang giingon sa Exodus, no? Kapitulo 3, kapitulo 20, bersikulo 3 kadto sa 5. Kanang giingon niya dili na icon. Ang gi-forbid diha ang gidili mga Diyos ginganlan o idolos. Unsa man ang Diyos. Ang Diyos sa 1 Corinto kapitulo 8, versikulo 4, mas may atong basahon. Ang definition gikan gyud sa Biblia. Basta may giingon sa Biblia. Nahibalo kita nga ang mga Diyos nagrepresentar og butang na dili tinuod. Nasayod kita nga usa lamang ang Diyos. So pasabot ang Diyos daw kay visible signs of false gods. Diyos. Ang pangalan pa lang nga Diyos. Kanang repetition bitaw nga pagbalik sa pinulungan nga Binisaya, atik man na. Track. Ang track tinuod. Dili kay piki nga track, tarak-tarak. Balay. Tinuod mo na. Ang piki nga balay. So bayong Diyos, pud pasabot dili na tinuod ni Diyos. Mao na definition sa Biblia. Ang Greek ana nagpasabot ana idolos, visible signs of false gods. Kanang sa Exodus 20 bersikulo 3 kadto sa 5 nag-ingon nga ayaw kamo pagbaton og larawan. Kanang larawan nga termino, ang derivation ana sa original nga manuskripto, idolos na dili na siya icons. Okay? Nga naman, sa Exodus 20 ay pagbaton og laing larawan. No? Kung sakto pa nga ang Biblia nag-ingon nga bawal gyud ang tanang larawan, ngano man sa Exodus kapitulo 25, nagsugo man ang Dios nga magbuhat og larawan. Gani ang Biblia kay sa Badista nga Biblia, namin larawan. Ilan gold white sa ubos. Pero sige lang, di pa ako sang tiwason. No? Pag-ingon diha nga gidili ang larawan, mao na ang mga unsaman, mao na ang mga idolos. Pero dili tanang larawan Diyos. Gani sa Biblia, no? Panalitan kaning Galacia, atong ismon, Galacia 3, bersikulo 1. English ni. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Christ's death as clearly as I had waved a placard before you, with a picture. So now picture of it of Christ dying on the cross. So dili tanang larawan Diyos. No? Dili tanang larawan Diyos. Naay larawan nga gibawal, naay larawan nga gitugot. O saman ang mga larawan nga gibawal. Larawan ni Astaroth, Malcolm, Jupiter. Larawan sa mga nila ni Baal, nila ni Zeus. Motong larawan niya ipasunog sa Ginoo. Pero naay larawan nga gitugot sa Ginoo. O saman, larawan niya, Juan 3:14. Larawan sa gitawag na itong mga martir, mga apostoles. Larawan sa mga balaan. Naman na sa dos hari. Kung sa magiun na ito, larawan sa usa ka propeta kaniadto. Wala si paguba. Gani sa Hosea 6, bersikulo 1 ngadto sa 6, ang mga pinilis Ginoo nagprosesyon og larawan.
Pasulod sa Jericho. Naguba ang Jericho, napildi ang Jericho, pinaagi gira, dili. Napildi ang Jericho. Katong Jericho nga gitawag na tong wall, dili pinaagi sa mga gitawag na tong kanang gira, pinaagi sa larawan. Ha? Mo na kanang larawan ni Maria, dili man na Dios. Kaya na may tinuod nga Maria. Kaya kung tinuod pa nga tanang larawan Diyos, bukan ang larawan ni Rizal, di ba kasuhan ka diya? Ha? Kaya dili man brad, okay man magbuhat ang larawan, dili lang ipasimba. Dili lang daw simbahon ingon nga Dios. Isa man po nag-ingon, nagsimba ta ingon nga Dios. Kaya pag magatubang ta sa larawan sa krus, ingon man ta, Our Father who art in heaven, amahan namo na akas langit. Wa mo ta ingon amahan ko ni pilit ka sa bulto. No? Nga na ba kumugay ko na to? Yes po. Okay, ng hapon sa mga personal. Salamat kayo sa pamahayag Brad, Ryan. O, akong sugdan ang pangkana dito sa pagsugod mo o kung imong gisugdan na pamahayag para na kita magsugod yun sa ugat sa imong pangkinatuan. Okay, kaya mo importante kayo. Kaya dito man nato makita ang mga kamatuoran sa imong gisugod dito sa pagkuman. Sumala sa imong giingon, ang Biblia nga dili ko sayop nga pulong sa Dios, kinahanglan i-interpret sa dili masayop. Kung kini igatugyan o gitugyan dito sa dili masayop. Mao ba kini ang Iglesia Katolika ang dili masayop nga gitugyanan sa pulong sa Dios? Ang giingon sa Biblia nga gitagaan gibilang sa maong otoridad nga mohimo sa pag-interpretar sa pulong sa Dios naa sa 1 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 mao nang iglesia Mao ni- o simbahan. mao Unya ni- kanang simbahan na Roma kapitulo 1 1 sa 5 no nagkanayo na siya universa iglesia maluktanong simbahan. Di mo do ako lang mo ipataas kamay mao nang iglesia katolika. Salamat kayo sa tubag mo Iglesia Katolika nga mao itugyanan sumala sa imong pamahayag. Doon ako'y basahon aron nga ma-distinguish o matimbang-timbang nimo ug sa mga tigpaminaw nga niakaron kung hain may mas bukat ini ang imo bang pamahayag o ang pulong sa Dios. Sige sige. Kung ato makita kung ang ato bang tuhan ani ang imong napamahayag na o pinulong sa Dios. Sa Roma kapitulo 3 nag-ingon din niya. Kapitulo 3 bersikulo 1 o 2. Busa unsa man ang bintaha sa Hudiyo, kung unsa ang kapustanan sa circumcision, daghan sa tanang paagi, una sa tanan, mao nga gitugyan kanila ang mga pulong sa Dios. So karon klaro nga magbasa nato dinhi nga dito di ay gitugyan sa Hudiyo ang mga pulong sa Dios. Ang imong pamahayag dito gitatugyan sa Katoliko. Kay may mas bukat ani karon sa imong sultimbang. Katong imong unang pamahayag o kining pulong nga nag-ingon na sa Hudiyo ay gitugyan ang pulong sa Dios. Walay sumpaki ana igsungkong no. Gani ang pagsulat ni San Pablo ngadto sa Roma mga anyo 67 or 70 wala pa mahuman ang tibuok kasulatan sa Bagong Testamento. Kung ikaw nasayod niya na. So karon Ang akong pasabot nga ang simbahan magitugyanan siya'y naghipos sa kinatibuk-an nga ihap. Pag-ingon ni San Pablo sa Roma kapitulo 3 nga ang mga Hudyo gitugyanan sakto kana. Kung atong panahon na wa pa mahipos ang tibuok na kasulatan, nasayod gani ana. okay, Di ba nasayod gani ana? Sumuna nga pag-ingon nako nga direktamente na kong giingon nga ang Iglesia Katolika ang gipasabot ako niya na mao nga siya ang nag-ingon nga kinipulong gyud ni sa Dios. Okay, Ya, salamat. kana. Okay na po niya. Why problema? Wala problema. Klaro na to, nga kanina na imong giingon, nga gitugyan sa Katolika, kunya paghipos di ay sa mga pulong, kaya wa pa man makomplete ang hipos nga na panahon na. Ang ito sa imong giingon, kana recorded, kaya naka-record man yung ato ang himo. And I'm very happy for this. Aron nga, ang katinuan o ang kredibilidad sa usa ka mamahayag, dili lang sa sulti, kundi sa pagbantay sa imong pamulong, kay recorded ka ba? Ikaw. Sige. Ingon ka nga ang pulong sa Dios nga dili masayo, itugyan dito sa dili usab masayo. Buot bang ipasabot nga tungod kay kini gitugyan man dito sa Hudiyo, kining Hudiyo nga nasod dili ni siya masayo. Kay mo may imong ingon. Ang atong tubag ikapamit nila, tigdot duha ang imuhang murag gustong talikon. Ang nasod ug ang katawhan. Kanang pagkadili masayo. Lagi, pagka dili masayo, primero ningon ko ni agree ko nimo nga mga Hudyo, karon niyo ka nasod na pod. Hudiyo yun. O lagi Hudyo lagi. Ang akong tubag mao ni sa San Mateo 21:43. Nasayod ta nga tungod sa kagahit ulo.
no, kagahig ulo sa mga Hudyo. Gikuha gikan sa ilaha ang gingharian. Sawa na to. Wala problema, wala problema. Okay. So kuhaon ko ang gingharian gikan sa inyo, mga Hudyo, o ibalhin sa lugar nga mamungag mga santos. Pero dili po kahibugan nga ang mga unang tinun-an sa Dios kasagaran mga Hudyo. Okay? Katong imong giingon nga ang pulong sa Dios ang dili masayop, klaro. Itugyan dito sa dili masayop. Sa nabasa nato, gitugyan dito sa mga Hudyo. Buot bang ipasabot nga mabasa nimo nga ang mga Hudyo wala masayop kung dili sila nasayop kay mo may gitugyanan sa pulong. Mahog na siya sa gitawag nato nga kanang servolos non probando. Ngayon kag kay dili white black, kay kung dili black white, dili na mo tang pasabot-ran. Ano pag imo na to? Clarify lang Lagi. I-clarify Kung sa na. may imong ipasabot atong pag-ingon imo nga ang pulong sa Dios nga dili masayop, itugyan siya dito sa katawhan ko na dili masayop. Kung sa may imong ipasabot ato, dili man ni debate ka ng pagpamahayag nimo at pag kuman ako, ipamahayag nimo paminahon na namo lang yung kita na may magtulitimbang. Kay ngano man nga gitugyan man ang pulong nga dili masayop sa Hudyo na nakahibalo man takaha na itugyan dito sa dili masayop samtang nakita nato nga matud pa sa imong pamahayag gikuha man gani ang gingharian gikan sa ila kay sila dahil pulo nasayop. Nganong imo man tong nasulti? Okay. Mas maayo nindot ka atis ma-clarify, no? O Kana pag ingon nga ang dili masayop nga pulong sa Ginoo ikahatod sa usa ka dili masayop nga institusyon kun rasa or kun katawhan. Ang referido na dili gyud ang kinatibuk-an nga Buddhismo. Mao na siya ang unang 12 ka apostoles. Ha? Ang 12 ka apostoles Juan 14 bersikulo 16, bersikulo 26. Ning-ingon ang atong Ginoo sa dayong kayab sa langit. Ihatag ko kaninyo ang Espiritu Santo. Ha? Ang Espiritu sa kamatuoran manlalaban nga mao'y magtudlo sa tanang butang nga akong itudlo kaninyo. 2 Juan 2:27, dili mo makalimot sa tanan nga atong itudlo. Kaya usahay man mabainong Hudyo, just Biblia, kung atong i-apply ang generalist nga interpretation, ana bitaw, pag kag Hudyo, tibuok yun na. For anti-Semitism man na. Ang mga Hudyo mo nagpapatay kay Kristo, di ba? Tanan? Kay si San Pablo ay kay si Juan, Pedro Hudyo man to. Si Mateo Hudyo man to. So dili siya mga kanang general kanang kwan yun. so nag-ana matag Oo. So salamat kayo Sir Brad Arayan. Kung nag-ana matag katinaw nga dili to kinatibuk ang Hudyo ang gili masayop nga mo'y itugyanan. So ang ginata sa 12 apostoles di ay yan. Ang mga Hudyo gyapon ay to pero diha ta sa di nato i-general. Dili ta sa 12. Hindi bang 12 nga matod pag-ingon nimo mo'y gitugyanan sa pulong nga dili masayop. Dili po din sila masayop kay ito man itugyan sa dili masayop. Sa katarungan nga ilahang gamito ng ilahang otoridad sa papanudlo, di sila masayop. Pero nakita nato na silang 12 daghan kayo sila og sayop. Asa na sa'yo? Kung daghan pa sila kahimong sala, kung ingan pagani niya nga sa dili pa, daghan sila sayop. Nakita nato bisan si Judas, itugyanan niya si Jesus o gikop siya. Pero dako kayo sayop. Kanang termino. Kung sa naman po, dili nato i-generalize ang 12. Mas maayo. Kanang giingon ako nga di masayop, dili na nato ika-aplikar sa termino di makasaka na. Kaya kanang termino di masayop, ang tawag sa in English infallible. Ang gasa nga infallible, infallibility. Dili masipyat. Kana ba yung di ka makasa, that's impeccable or impeccability. Impeccable ba ang mga apostoles? Yes. Pero sa ngalan nga infallible ba sila kumanudlog pagtuog moral? No? Ang gitawag na to kanang infallible ba sila? Ang natutubag? Yes. Pero sa 12, nangasayop yun, nagkasala sila. Nagkasala sila. And that is, dili na siya sulod sa infallible. Kung Dili. infallible, dili man Sila. sila. At least ipaklaro nimo. So, klaro kayo na sila nakasala, so dili sila Oh, infallible. wa man pud ang simbahan nga ang mga apostoles dili makasasala. So, gitugyan matod pa nimo ang tulong sa Dios dito sa dili. Masayo. Sa dili masala. O ang 12 dito Dili bitaw ko dili masayo. Wali ko lingon nga dili makasala. Ito, ang di masayo nga kasulatan. Okay. Ikatugyan sa dili So, ang masayo. 12 na apostoles dili masayo. Dili masayo. Sa pagpanudlo sa pagtuog moral. Di inato mabasa sa Biblia sa Latina Vulgata ug sa pinakaunang sinulat sa Biblia imong gihawiran karon. Na ang 12 ka mga apostoles kay dili masayo. Makasala. Sa pagpanudlo. Isang dumaga na ito papanudlo. No? Juan 14:16.
Sa gingon, gisaad ang Espiritu Santo. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyong ako mga sugo. Mangayo ako sa amahan. Kung sa pangayoon ni Kristo sa amahan, ug hatagan kamo niya laing manlalaban. Kung sa ihatag, laing manlalaban. Ang Espiritu sa kamatuoran. Kung sa Espiritu, kamatuoran. Aron makikuban. Dili mulikay, makikuban yun. Kaninyo hantod sa kahanturan. Versikulo 26. Ang manlalaban ng Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan magtudlo o magpahinumdom kaninyo sa tanan nga gisulti nako. Kaliman ka na, it is a very bold and daring statement coming from the mouth, the sacred mouth of Jesus. Ningon anak, unya, nga di man nato, tagaan o itawag na ito, gasas pagtuo ka na nga pagtuuha. Dali, sa teksto na imong gibasa, Kinsa gisultihan ani? Ang apostoles. gibasa nimo among nadungog nga ang manlalaban moabot nga gipadalaw pinagi siya ngalan magtudlo siya. Pero wala man nato mabasa o madungog karon nga ang apostoles dili masayo. Mo man toy atong ipakita kay ang credibility sa pagtudlo sa pulong sa Dios nga dili masayo itugyan sa mga tao nga dili masayo. Unya gikan sa Israel nga mga Hudiyo atong ibukod nga sila di ay masayop. So dili kinatibukan gamay na lang. Dusi na lang na dili masayop. Diin man ni karon kay gipahimusgan man gyud ug gipahimugatan nga di gyud ni masayop. Pero ako mag-ingon di makasala. So dili na lang ka sa dili masayop. Hain man ni nga teksto mabasa, pagbasa karon wala man ato madungog nga dili sila masayop. Ang kining gibasa na ko nga Juan 16, 14:26. Namulong si Kristo iyang gisaan sa mga apostoles. Di man kinahanglan nga mabasa gyud nimo nga naa gyud mga apostoles. Klaro man kayo nga mabasa man nga gisaad ni Kristo ang Espiritu Santo kisay gisaaran ang mga apostoles. Mabasa man nga mga apostoles alangan na mag-isa-isahon. Mateo, kanang Pedro, Ang ato lang gud kanang pagkadili masayop nila brad. Dili na tungod kay makasasala sila. Ang kanang pagkadili nila masayop tungod na sa ilahang opisina nga gigunitan isip tiniyalan. The teaching church. Mabasa ba nato ng teaching church? 1 Timoteo 3:15. Ang simbahan mao'y haligi, the foundation, ug sukaranan sa tanang kamatuoran. Tanang kamatuoran, nganong tanan man tungod kay ang tanan ibili ni Kristo sa iyang simbahan. Ug ang unang simbahan mao man ang 12 ka mga apostoles. Salamat Brad. Nadungog pa nato ang ipabasa ug ang explain. Pasabot siguro nato ang pagtimbang si sarili din na kanang murag iba. Padayon gusto ko na kay kung pinagana nato ang gusto kinawon, gusto ko na. Ang dumok nga Brad pa sa ato time. Ang akong kanang pumunta na ikatugyan naman ang paghubad sumala sa pamahayag sa mga balaang tulong sa Dios. Kung isulti na nimo nga diha sa Iglesia, kakinalan huktan Dios ang tradisyon. Diba? Sumala sa basa ang tradisyon. Huktan Dios. Unsang tugigang isugdan pagpupot sa Iglesia Katolika Romana ang tradisyon sa pagbantay sa adlaw Domingo. Unsang tugigang isugdan pagbantay o pagsimba ang sa Iglesia Katolika ang adlaw Domingo. Mateo 28:9. Kanang adlaw Domingo, bisan pa sa buhat sa mga apostoles, na-observe na mga apostoles niya. No? Gani sa buhat 2, versikulo 46. Nagtipik-tipik sila og pan. Ining pagdawat, pag-akseptar, pagsunod o pagkuha sa tradisyon na pagbantay sa adlaw Domingo nga nakarecord sa Iglesia Katolika kanus-an nga disiplina. Okay. Kini magabayo na tong tradisyon, dili lang man ang katungwa kasuwat. Dili ang Biblia apil man sa tradisyon. Kay sawa pa ni gisulat, gisulti man eh. Wala pa yung pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo mo tong nasulat, ug wa masulat. Okay? So, kay kining Biblia, kay Katoliko man ang nagpailaan niya kining pulong sa Ginoo. Muna nga sa buhat 2:46. Sa unang adlaw sa semana, nagtipik-tipik og pan. Unya sa sunod sa gitawag na to simbahan kada adlaw. Na ay Domingo na apoy kada adlaw.
Ha? Posible nga, apil ko nga tayo sa Sabado, may kadadlaw ko. Ha? Sumuna nga akong gituon na ganihan na kining paingon na itong tradisyon, apil na po ang mga nasulat. Sa kining Biblia, nasulat kini nga tradisyon. Naapoy wa masulat ka tradisyon, mo pa imong gibasa ka ganiha nga sulat ni Pablo ngadto sa Laodicea. Nga akong gigipangutana, tinuod wa to masulat. Pero wa magpasabot kay wa masulat, wa to na-record sa simbahan. Na-record to sa simbahan. Kanang mga panudlo ni Pablo ngadto sa Laodicea, naa sa apostolic tradisyon. Yana sa Biblia. Nga na sa uban nga mga panulat ni Saint Justin the Martyr. Kutang man kayo pag-ayo ang masulat ng mga masulat. Diri sa ako sa nasulat. Tradisyon man kayo ang kutang pag-ayo. Ang Biblia, makutang mo tradisyon, ang nasulat o ang mga nasulat. At tuko sa gitawag o tradisyon na makutang mo, si Kristo mismo misimba sa atong ipapakulan. Nasayop ba si Kristo sa iyang gihimo sa pagsunod sa maong mga balaod? Sa ang tubag na isuod mao nga sa pagsuod niya sa dihang nagministeryo na siya ito nga mo ko nagkaklase sa dihang nailaw pa siya sa balaod sa dihang nagsugod na siya sa nagibunyagan siya ni San Juan sa ngalan nga nagsuod siya sa Panginoon nga 9 nagtuman siya sa balaod ni Moises iyang gihimpit panahon na niya nagwali siya mo to nisulod siya sa sinagoga aron pagwali. So, human siya mahigpit, wala na siya magbantay. Wala magsimba. Nagsimba siya iyang gihimpit. Nagsimba yung higpit. Nagsimba iyang gihimpit. Nagwali siya sa gingharian sa langit. Nagwali. So, kadto siya na pagsimba o paghigpit, tradisyon to siya nga angayan adaptaron sa katawhan sa Dios. So, angayan. Tradisyon to nga iya sa mga Hudyo. Dili to iya sa Dios. Dili to iya sa mga Hudyo, dili iya sa Dios, katok iya sa Dios, mao to kadtong panahon nga diin si Kristo nagwali na kung sa kamaturan. So, iya to sa Dios. Iya to sa Dios. So, Katong iyang gibuhat ginisud siya sinagoga, nagwali siya. Angayan ba tong sundon ang iyahang tradisyon o paliginan nga naghimpit nga nagtuman sa adlaw Angay ng sa Panglay? bakod. Angayan to siya o nila? Angay sa At least, pamahayan lang nimo. Angayan ba to siya nga tradisyon o panitingnan nga sundon sa iyang katawhan o dili lang? No, mo lagi. Tuwa nga itong tubag niya na kay si Kristo Hudyo. Kunya, ang Hudyo, ang mga practices sa Hudyo, nagsis sa panahon ni Kristo. Di ba? Mihunong ang pagsimba. Mihunong. Eh, wala di hunong kung simba. Nagpadayon siya. Padayon. Oo. Pero ang ano ipapahulay, impahunong na siya. Sa ato pa, ang Biblia Katoliko na sayo pag-ingon nga sapat kung langit ang pagkuyuta, magsimba gyapon sa adlaw sa Sabado. O, kanang ginyo niya na yung Monsignor Abriol, ganyan, Nasipyat. wala niya. Wala sa nasipyan. Sakto na siya sa huna-huna kung saan mo pasabot ni Monsignor. Ikaw, akong balihon ang lamisa. Nahimo ba rin sa balista sa Monsignor niya? Kaya para makaingon ta, nga kanang imong huna-huna, nahiuyo na sa una-huna, imong Monsignor niya. Inana ba ang logic sa pagtuon sa Biblia nga kung unsay iyang gihubad bisag wa niya tumana ang iyang dili pagtuman ni atong sundon o ang iyang gihubad na lang nato tumanon? Ang ako pangutana man gol kay gipatulan ni mo na. Gipatulan ba yun? Meaning nagkuha ka na. Yes, I quote from that book. Yeah, that's why nangutana ko kay imo mag-interpretar sa kana nga pagsabot. Ang pangutana kay Monsignor Yap pa na siya. Anos aba na hitabo si Monsignor Yap kanibalhin sa Sabadista? Ang tuban ako sa mga na. Oo. Wala man makarecord ng ibalhin siya lain grupo. Dili mao'y basihan na tama ang iyang pag-stick sa iyang dili tama nga baruganan. Sukwahi sa iyang sinulat. Pag-ingon na to di Kay ano? tama nga baruganan ni Ako rin na. pag-ingon nga dili tama ni Monsignor, nagpasabot kana ba nga imo yung dili tama? Kana ba nang kaugalingon na itong paghukom diha o kaning imuha lang ng interpretation based sa unsay imong nasabot diha? Pwedeng sa imong pagsabot, ingon ana ang akong pagsabot. Pero ang buot na akong ipasabot. Let's say for example, the great Aristotle, siya nagsulti nga ang ulmigas, unom ra ang tiil. And no, walay tao nga nagsulay nga muingon ta nga nasayop si Aristotle. Kay ang iyang gisulti, din sabay mo question niya, nga ang umigas, unom ra ang iyang tiil. But there comes a time, gisusi o gitanaw na sa tao, o bisag atong tanawon karon, ila ba gyud tiil sa umigas? Sa diyang gihapon na itong umigas, walo man di ay. Karon ato bang tuuhan si great Aristotle sa iyang giingon nga ang umigas unom ra gyud samtang ang kamatuoran nagsulting walo gyud. Atong tubag.
sa Aristotle dili pwede nato na itanding sa tong discussion karon. Salamat. Lagi mo gani. Kaya ano? Ako, example lang to. Okay, pero kanang example. Pero bumalik yung dili sa pwede na siya example. ato ang example doon kay Monsignor Ria. Kasi Monsignor biblical scholar na. Oo. Nakita pa nako mga apuan na sa Cebu. Mao na nga pag-ingon nga adlaw Sabado, idasit ring nga katong Sabado nga yutan-on. So, unsang sabaduha ang buti pasabot ni Monsignor Ria? Aning sabaduha? Oh. Mao lagi to. Ako ingon sa mo nga dili to Sabado nga yutan-on. Lagi mo Di ba revelation man na? Ito yung revelation. Isayas na. Isayas. Isay size natural, 14. Ang Isaias, panahon ba man sa mga nagpahulig Sabado? Pero ang iyang prophecy, dito sa bagong langit ang pagkumita. Kaya ang prophecy is the future event. Kabakok dos friends. Pero ang punto na ni siya, Sige. sir, ngayon ito, para bumalik na sa kalma. Ninot. Ako na tumagod. Okay. Imong, yan pamahayag. Imong di pamahayag ganina, may tungod sa pagsabot sa adlaw sa Sabado. Nga ang Sabado, sa konsepto sa Ginoo, ika-7,000 years pa sa tao. Di mo do, kung magpahulay ka, ika-7,000 years pa. Sige. Asa ni siya gikan nga konsepto, gikan sa simbahan na inyong giila nga dili masayo, o gikan sa mga magtutudlo sa pulong nga pwedeng masayo. Ato musgot to ha, kato imong kaganiha imong ka Isaias to, balikan ta ka. Kay ingon man ka nga kana siya mao na ang propesiya sa bagong langit. Kunya si Isaias nasayod ta nga propeta sa daang tugon. Kunya ang propeta po sa bagong tugon nga makikita sa unahan na po si San Juan. San Juan. Siya ang libro nga Revelation. Oo, naapon. Nya sumala po sa Hebrehanon si Josue nakahatag pagkanilag laing pahulay dili daw ta ang Dios maghatag paghisod pa og laing adlaw. Sumala sa libro kanhi di man Katoliko ang pulong sa Dios. Sumala sa pinadayag 1 bersikulo 10 giingon dinhi. Sa adlaw nga Domingo gigamhan ako sa Espiritu Santo ug nadunggan ko ang makusog nga tingog nga daw trumpeta dapit sa akong likod. So di mo to katong Sabado na kinaingon nimo nga propesiya nga maoy sa Habakuk nga maoy gitawag na to kanang pahulay sa bagong langit. Kung nakita po ni San Juan, no? Mao dinhi ang Domingo. Okay, balik ko na ko karon Kailangan ang gingon si Juanon, laing adlaw man. Ug ang laing adlaw gisibog Domingo. Mao man to ang imong pamahayag. Dili mo pinahabutan. Kay imong gilagan sa naghatag pa like adlaw sa Tuesday. Di ba Isaias Sabado? Wa tay problema na kay pagka sa panahon na ang tugon pa man. Kung sa bagong tugon, Domingo naman. Wala ko maghisgot sa uno, Jess. Sa dihang ingon si Juan nga sa adlaw sa Ginoo kay wa man adlaw ang yawa. Bantay ni kaway adlaw ang yawa. Mo ang tanan adlaw yaw na sa Ginoo. Anhi ko sa punto nga hospital na dili ko mo bukod nimo sa kanang atot nga pinagalingon. Ani ang punto nga akong ingon. Imong gipamahayag kaganina nga sa konsepto sa iglesia nga dili masayo. Gikatugyan ang pulong nga dili masayo. Imong giingon nga ang Sabado klaro kayo na kung sa konsepto sa Dios unang adlaw 1,000 years sa tao. Kay ikapito man ning adlaw sa Dios, ikapito kalibo ka tuig sa tao. Usa pa magsimba ang tao sa ikapito ka tuig. Dili ba na konsepto sa pagsabot? Gikan sa iglesia nga dili masayo. Biblia. Gikan sa pila ka mga tao ulay ko nga pwede masayo. Kung gikan man sa iglesia nga dili masayo. Asa o ikapila kay wa ko makita niya na sa konsepto sa iglesia. Biblia. Ang atong tubag na mao ang ganiha atong gitanding nga ang usa ka adlaw sa Ginoo sa kalibo. Sigon sa akong ipamahayag nga ang Dios ipahulay sa ikapitong adlaw. Dili tao ni pahulay. Una ang adlaw sa Dios usa ka libo sa tao. Sa kalibo sa tao usa ka adlaw sa Dios. So, kapila ang konsepto, di na gikan ang konsepto. Sa Biblia. Sa iglesia, Kasi ba basahan ako? imo tong pamahayag, wa mo isupak na imong gipamahayag kasi luntaw sa Dios pagsimba dapat ang tao. Samantala imong gidawat ganina nga ang pulong sa Dios, gitatugyan sa Hudyo, gitatugyan gituman ni Kristo, kada Sabado gihingpit ni Kristo. Dili man ko kada 7,000 years si Kristo magsimba. Oo lagi. Ang simba ni Kristo, kada Sabado nga weekly. Ang ibang nasa pangutana, Kristo dito. kanang terminong 2 Pedro 3:8, asa ba nang huna-huna? Imo ba na Sa gadrayan? sa iglesia ba? Unsa na nga classification? Atong tubag,
imo mag-ipugos sa kuha nga i-connect sa kato-katong nahisgutan nga dili masayot nga kato-kato nga murag Okay, mao dito. Pati sa'yo pa ako mo ingon, dili po di sa'yo. Pag ako ingon nga, pagkutlo nga kong 2 Pedro 3:8, akong gipruibahan na ang usa ka adlaw sa Dios, usa ka libo sa tao. Ug ang usa ka libo sa tao, usa ka adlaw sa Dios. Ako basahon 2 Pedro 3:8. Basahon sa nato. Wala naman nato. Mga higala. Mga higala. Ayaw ninyo hikalinte nga sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo. Ingon sa kayo. O ang usa ka libo ka tuig ingon lamang sa usa ka adlaw. Ako ba din nagbuot ani? Okay, Ano pinaniya may nag-ingon ani? Ako pa sa konsepto sa pag-aplikar sa inyong konsepto. Sa millennial counting, what ay problema din na, dahil ingon ako na wala problema sa mga na. Okay, nabalik. Ang akong doon ipasabot lang, ang problema mauli, na imong gisulti kaganina na sila naghingkit sa Sabado. Samantalang may contradiction sa imong pamahayan na ang Sabado di ay na iya sa Diyos ay kasi 1,000 years pa sa tao. How come nga kada Sabado man nagsimba ang mga Hudiyo o si Kristo bilang Hudiyo naghingkit o nagsimba man sa adlaw Sabado? Maayong panikinan alam sa katawhan. How come na kada Sabado man ang ilang pagsimba, mamatod pa nimo, di kasi 1,000 years ang kanila punta. Okay. Unsay kung saon pag synchronize. Sa Exodus 16:23, si Moises nagpili siyang adlaw na diin magpahugay ang mga Hudyo. So wala gipili nilang adlaw sa Sabado. Kunya sukad nga na mao na ang ilahang adlaw nga ipapahulay. Si Moises ang nagpili. Ipapahulay lang na o iksimba. Ipapahulay siya ipapahulay. Sisimba mong bila. Sige. Sa daang sabon. Okay, salamat. Lagi. So mo na katong sa Genesis manggod 2:2. Akong giingon na ang Dios ipahulay. Kabantay ka, wa ko ningon ang tao ipahulay. Mao na nga sa 2 Pedro 3:8, ang usa ka adlaw sa Ginoo, usa ka libo sa tao. Muna ito nga muna seemingly dunay contradiction according to your statement. It's because ang akong gipamahayag kanina is ang timeline, ang time frame sa natad sa una-una sa Dios o sa natad sa tao. Tungod kay Isaias Oo. pag-ingon man, ako una dili mo una. Sige, tunay Pero na ito. Okay na. pero okay kaayo ko siya na ang ilang paghingkit sa adlaw Sabado dili sa 7,000. Okay na kaniha. O so at least klaro siya, nakapag-ingon nga, ang ikapitong adlaw sa Diyos. No, mo to ang Diyos mo ito kalibo ka adlaw, sa adlaw sa tao, so kaya na ako sabot. So paano kanya? Kining pagsimba ni Kristo sa mga apostoles, sa mga Hudiyo, anong ipahulong sa Iglesia kanila? Ang simba sa mga apostles, wala di pa hunong. Wala. Ano yun? Ang hunong man ipadayon magbuhat 2:46. Nagtipik-tipik ko pa. Sabado ba? Kanang pagtipik-tipik kung tinapay, lahi man tayo sa pagsimba nila sa adlaw Sabado. Lahi. Ang bagay pasabot nga, lahi itong imong giingon na ang Katolik nakasubay gihapon kay sige magtipik-tipik kada adlaw, so naapil ang Sabado. Anaya, di, kung kinakagikuan, at sige binagkingay naman nga kada tipik-tipik. Patay po naman na. Pero ang punto na po mauni, ditutlo ba sa Iglesia? Nga kini, adlaw isimba o gisimba sa mga apostoles, apil si Kristo sa iyang kanyon. Ditutlo ba? Sa pag-ingon na ito nga, kaning adlaw Domingo mao'y itawag ito the Lord's Day sa simbahan. Ang simbahan mo may sukaranan ng religious na maturan. Suno Timoteo 3:15. Kunya, diya sa buhat sa mga apostoles, ang mga apostoles wala naman ipahuli adlaw sa Sabado. Wala na. Sa buhat sa apostoles. Sige na, basahin na ninyo. Kung ipahulay ba? O basi gisunod sa templo na na? Ang ipahulay adlaw sa Sabado. Ako masawa niya, ako ang paminawan o kung sa may mga Ay, magdirin ka sa siguro naman. Wala gituro ka naman. Meron na sa aron nga meron sa Working. I-distribute sa Working hours lang yan po, working night.